Hello, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa aking channel, Gayas TV. Ako po ito, isang OFW na nasa bansang Kuwait sa kasalukuyan, dito sa bansa ng mga camel. So pag-uusapan natin ngayon itong nakakagulat na balita, no? Dahil sa napanood ko kagabi, yung live, at least nakaraang gabi pa ito, ata doon sa Pilipinas, na live ni Coach Jarrett. Kanyang guest dito ay si Ka-Eric Celes, or Jeffrey Ka-Eric Celes. Nagulat ako sa kanyang sinabi, yung tungkol sa kanyang sarili na nagiging kadre siya, kung paano siya napasok sa pagiging sa CPP-NP-NDF. Hindi na nakakagulat dahil matagal na yun na-reveal since last year pa, no? Nung nasa Senado siya, at sa maraming mga social media na interview siya, no? So nasabi na niya halos lahat yun. Pero dito, sa isang bagay, yung isang bagay pa na yung patungkol kay Ka Isko Moreno, na yun nga ay dating nagtatrabaho siya bilang isang parang consultant ba yun ng CPP-NPE, hindi F kay Joma Season. Ano na yan eh, reveal na yan eh. Pero siyempre itinatanggi ni Isko kahit papano. Siyempre ayaw niyang mabahiran ang kanyang pagkatao na isa siyang membro ng CPP-NPA, kasi siyempre may pangarap siyang tatakbong pagkapangulo. Sa katunayan nga ngayon is na medyo nananahimik siya, hindi siya kunwari sumali doon sa, ayaw niyang sumali doon sa isang bayan nung inanunsyo nung June 12, kasi nga alam niya na once ngayon pa lang, maaga pa lang ay kung mag-aanunsyo na siya ng kanyang kandidatura, babakbakan na siya ng mga tao, ng mga ayaw sa kanya. Siyempre ibabash na siya, marami nang ilalabas na mga kung ano-ano pang mga kasisiraan sa kanya, kaya ayaw niya yun. So, pero may plano yun, ano lang yan, nagpapakipot. Sa katunayan nga, di ba, may pelikula pa nga siyang gagawin na Andres Bonifacio na naman, o pang ilan na yung Andres Bonifacio na yan. So, yung pelikula na yan, Andres Bonifacio, panghatak yan ng mga botante, yung mga manonood kanyan. So, isa yan sa gagawin ni Isko para makahatak pa siya ng mas marami pang bobotante na boboto sa kanya. Itong pangalawa, maliban kay Ka Isko, na lagi naman yan sinasabi nga na ano yan ni Joma Season, nagtatrabaho kay Joma Season or kasapi ng CPP-NPA, basta ganyan na, etc. Ito si Bibot Bilyo ng Dole na nagtatrabaho ngayon sa gobyerno ng Pangulong Duterte. Nagulat ako dito sa revelasyon ni Ka-Eric na to, Jeffrey Celes, na ito si Bibot Bilyo daw ay may ugnayan din kay Joma Season. Sa totoo lang, parang hindi ako makapaniwala. Sino po posibleng may direct access na kay Joma? Si Joma kasi tumatawag yan sa mga iba't ibang personality. Kasi hindi naman niya sinasabi kapag kinakausap niya, for example, si Mayor Isko Moreno ng Metro Manila. Hindi naman niya inaamin na siya pa rin ang tagapangulo ng Communist Party of the... Si Mayor Isko Moreno, lagi palang kinakausap ni Joma Season. Pero, siyempre, tinatanggi ni Isko iyon. At may pinost nga ako dito na picture doon sa yung YouTube ko, more than 1 week na yata ngayon. Nakuha ko yung picture na yun ni Isko Moreno kasama si Randy Malayaw na yun, na kasama si Isko Moreno sa isang convention nila sa Italy. Na yun, yung picture na yun, na andoon din yung mag-asawang yung nahuli dati na pinakawalan, na taga Cebu yata yun, na mag-asawang yun, na pinakawalan doon nung anong year ba yun, na nakikipag-pistok yung company Joma Season, yung CPP-NPA-NDF.
sa gobyerno. So yun, yung ginawa lang yun, nilansi lang nila ang gobyerno na yun. So andun yung babae katabi nga yun na ni Isko Moreno eh. Yung lalaki na yun na kasama ni Isko sa picture pa ngayon na pinost ko dito sa FB ko sa YouTube ko is yung si Randy Felix Malayaw, yun siya. So kilala naman yun, di ba, na isa din yun sa mataas na leader ng CPP, NPA, NDF dito sa Pilipinas, banda sa May Luzon area ata yun siya. Kagaya yun siya ni Ka Eric din noon nung hindi pa nagbalik loob sa gobyerno. So malinaw ngayon ha, mismong si Ka Eric na ito ang nagsabi patungkol sa ang ugnayan ngayon ni relasyon ni Isko Moreno at saka ni Joma Sison. The Philippines, at siya pa rin ang kumukumpas bilang pinuno nito sa pag-utos sa mga terorismo at atrocities na ginagawa ng NPA. So siyempre, kailangan siya as a founding chairman ng CPP, nagpapakilala siya bilang isang political activist. Kunwari lang yun. So pwede nga siya makipag-usap even sa iba't ibang mga politiko. Dati nga, kinakausap niya mga senador din, lalo na tuwing elections. And even ang ilang mga personalities sa gobyerno, nakakausap niya. But of course, ang level ng pag-uusap nila, hindi naman tungkol sa CPP, NPA, NPN. Kung hindi tungkol sa mga common issues of unity and common campaign na pwede niyang i-discuss, kunwari, nagpe-pretend siya na hindi siya bahagi ng Communist Party of the Philippines anymore, but rather is doing it as a political activist. Yun sa totoo lang, hindi naman talaga nawala ang pagiging Communist Party Chairman for life ni Joma Sison. Siya pa rin dyan. At sa tanong mo kanina, brother, coach, kung may nakakausap din ba si Joma sa iba pang mga personality? Opo, ginagawa niya rin yan. Even sa abroad. Even sa abroad. Ay, baka. Actually, sir, ulitin ko lang po kasi nagulat din po yung audience natin pala, sir. Tungkol nung nabanggit nyo na regular na nakakausap ni Joma si Isko Moreno? Hindi ko naman masasabi na every month, pero mayroon direct line silang dalawa. Yun ang pwede. See, tingnan mo. Because, May direct line pala. Sa mga Rotary Club inauguration si Mayor Isko Moreno. At marami pang ibang mga politicians na kinakausap niya rin na mga nasa opposition. At Itong mga politicians na sinasabi ni Ka Eric, Jeffrey Silis na ito na nasa opposition, alam na natin kung sino ang mga ito. Ito sila si Kiko Pangilinan, Drilon, itong Risa Hontiveros na dating akbayan ba itong kanyang party list or anak bayan. Tapos ito sila sino pa ba yan? Basta yung the rest of the opposition na mga politicians. Kasabwat ito. Di ba pati si Grace Bunga, di ba sabi ni Ka Eric dati na nagbayad ng 150 million nagbigay kay Joma Sison para sa kanyang presidential campaign noong 2016 para syempre maraming connection si Joma Sison sa lower ground, yung mga NPA. Yung sinasabi ko, natatakot-takotin yung ng mga rebelde doon, yung mga nasa liblib na mga lugar, yung mga kapitan, yung mga mayor ba doon, ganyan ba ang style? kontra sa administrasyon ni Pangulong Duterte. At yan ang delikado kasi yung influence ng Communist Party line na pilit ikinukubli sa pagkukunwari na sila ay mga aktivista lamang at mga nag-a-assert ng human rights and civil political rights ay hindi totoo yun na hanggang doon lang. Ang katotohanan dyan ay ginawa na namin yan, doon kami nanggaling. Ang tawag namin dyan ay Alliance Building Operations and United Front Tactic. Tapos todo tanggi hanggang ngayon itong Makabayan Black, itong mga Makatai Black na ito, na hindi kuno sila mga aktivista lang kuno sila pero hindi sila membro ng CPP, NPA na yung mga pumapatay ng mga civilian gaya nangyari kanila Kate and Melvin Absalon, yung doon sa nangyaring sagupaan ng sundalo at ng rebelde na may mga bit-bit na mga bata na namatay doon na damay. So, si Mayor Isko Moreno,
sila Bebot Bello, Secretary ng Department of Labor, marami pa. Sila Nani Braganza, yan, nakakausap yan ni Joma Oh my direkta. God! Oo. So, sila yung mga backdoor support ng Communist Party of the Philippines. Dahil si Joma naman talaga ang nagdidikta kung paano ipalaga ang mga issue about peace talks at mga issue na gustong ipaabot kay Pangulong Duterte. Nakakapaghanap sila ng mga linya nila at mga emisaryo. Ako nga noon, nasa NPA na ako. Kinakausap namin ang dalawang naging CBCP president ng Catholic Bishops Conference of the Philippines kasi dahil sila ng Iloilo. So, naging kasama ko sila sa mga kampanya noon sa pagpapatalsik kay Pangulong Estrada. So, I was tasked to go down mula doon sa mga headquarters ng NPA sa Mindanao at ako'y pumunta ng Luzon para lang i-meet ang dalawang obispo. In my capacity already as partner ng CPP, NPA, NDF. Pero ang pakilala ko, NDF lang. Hindi ko inaalam. Oo. Pero ganun pa rin yun kasi ng NDF, instrumentality pa rin yan ng Communist Party sa underground na mga pagkilos para sa mga sectoral infiltration. Ang NPA, armado niya yan na unit. Ang CPP ang nag-orchestrate sa lahat. Ay, oh my God. Sir, ang dami naming mga bagong impormasyon na yun lang namin narinig. Yan. Pero sir, I've always wondered. So, See, tingnan mo. Kahit pala si Bibot Bilyo ng Duli ngayon na nilagay ni Pangulong Duterte sa Dole. Kasabwat pala, tauhan din pala ni Joma Sison. Tingnan mo nga naman. Maalala ko nga pala, bilang isang OFW dito sa Kuwait ngayon nakabase, maalala ko yung namatay dati dito na hindi yung si Villa Bindi, may nauna pa, yung nilagay sa freezer ng amo niya. Nakalimutan ko ang pangalan nun kasi yung time na yun na nabalita yun, nasa Saudi Arabia pa ako nun. Maalala ko, sinabi ng amo ko dito, yung nangyari daw sa babaeng iyon na nilagay sa freezer nga yung Filipina na katulong at umuwi na ng tawag dyan ng Lebanon yung lalaki at yung asawa ay nagtago hanggang ngayon na nasa Syria. So, ang sabi ng amo ko dito is totoo yun na nahuli yung lalaki at hindi nga. Ang problema nga lang dahil hindi pumayag yung Lebanese government na ibalik dito sa Kuwait yung tao nila. So nakulong ngayon doon sa Lebanon. Totoo daw yun. Pero sa kaso na yun ng Joanna Dimafilis pala yun. Yung nilagay sa freezer. Ang sabi ng amo ko dito is nagbayad daw ang gobyerno dito noon sa gobyerno ng Pilipinas ng malaking halaga dahil doon sa nangyari sa pamilya, sa katulong dito dati. Pero ang tanong, yung binayad ba ng Kuwait government sa gobyerno ng Pilipinas, nabigyan kaya ang magulang ni Joanna Dimafilis sa laki ng halaga na iyon? Basta hindi sinabi ng amo ko kung magkano ang binigay ng Kuwait dito. Basta yung nakalagay daw dito, nung nakipagnegosasyon dito yan si Bibot Bilyo, yun nga daw, ng Dole dito noon, nagbigay daw ang gobyerno ng Kuwait ng malaking halaga daw yun. So, alam na natin, multi-million yun piso ang binigay. So, yung tanong nga doon, kung naambunan ba ang pamilyang Dimafilis? Ito ring pangalawa, kay Villa Bindi, itong Villa Bindi na ito, nagbigay din, andito na ako noon nagbigay din ang Kuwait government noon nung pumunta si Bilyo dito. Kaya nga yung ngiti ni Bilyo abot hanggang tinga dito, ganun ang ngiti niya dito. Dahil sa laki ng pira na binigay ng gobyerno dito, naka-news yan in Arabic. Kasi marunong ako magbasa ng Arabic at nakakaintindi ako, pero yung mga malalim na masyado hindi minsan pinapa-translate ko sa mga alaga ko dito. Pero nakakapagbasa ako ng Arabic at nakakaintindi ako. So,
yun nga tinanong ko minsan yung alaga ko, ang sabi niya ito, oo, nagbayad ang gobyerno ngayon. Yung last itong kay Villa Binde, nagbayad sa gobyerno ng Pilipinas na naman, kaya medyo galit nga sila sa Duterte government dito eh. Kasi nga nawalan sila ng malaking halaga din. Yun nga ang sabi nila dahil nga sa dalawang nangyaring namatay na overseas Filipino workers dito. So, ang tanong, saan ni Bibot Bilyo yung pirang iyon ngayon na multi-millions of pesos iyon na binayad dito ng gobyerno ng Kuwait sa Pilipinas? Imposible naman mapunta iyon kay Tatay Digong. At ito pa yung maalala lang natin ha, itong kaso ni Villa Binde, ito kay Jima Phyllis, parang nawala na yun yung issue yun eh. Itong kay Villa Binde na ito, ang sabi ni Bibot Bilyo is wag daw tumanggap ng pera ang pamilyang itong Villa Binde na ito. Kasi ipapakulong yung amo dito. Although nakulong nga yung lalaki dito, pero yung babae pa lang nakulong, ang lalaki hindi. Sinabi na rin yan dito ng mga amo namin na kasi nga yung mga bata, dahil sa mga bata, so yung babae ang nakulong, hindi yung lalaki. So, ang question din ngayon, nakulong yung mga may sala, yung Lebanese, nakulong sa Lebanon, yung asawa, nagtago sa Syria. Tapos yung dito sa Kuwait ngayon sa kaso nitong Villa Binde, nakulong yung babae, yung lalaki hindi, pero nagmulta pa rin iyon. At nagbigay pa ang gobyerno ng Kuwait. Saan ang pira ngayon, Bibot Bilyo? Ito ngayon. So, yung pira na iyon na nakamkam ni Bibot Bilyo for sure, siyempre, walang kinalaman dyan si Duterte. Si Bibot Bilyo yun. At baka may ambon na naman si Joma Season dito. At meron pa akong na-discover ha sa pagkulikot ko kagabi. Ipopost ko din iyon. Yung patungkol doon kay Ninoy Aquino na yung mga news noon. Finact-check ng Vera Files. Lahat ng mga news noong 1980s pa yun, 1990s, basta about Ninoy Aquino or about Pinoy, Ramos, basta kakampi, banda sa Dilawan, sa Pulahan, puro yun sinulatan doon, fake news. Fake news. Ang fact checker is Vera Files. Ipopost ko iyon sa aking YouTube. Pero hindi pa ngayon, baka mamayang gabi siguro dito sa Kuwait kasi pag may time na ako. So yun, ang na-discover ngayon ha, Bibot Bilyo ng Dole. Ngayon nakaupo, nagtrabaho sa administrasyong Duterte. Ay, kakampi pala ni Joma Season. So hanggang dito lang po, maraming salamat.